Naniniwala ang House Prosecution Panel na malaking tulong ang bagong kautusan ni Senate President Francis Escudero para masimulan na ang paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Mela Lesmoras sa Sentro ng Balita Live. Angelique, naniniwala ang House Prosecution Panel na senyales itong bagong kautusan ni Senate President Francis Escudero na nalalapit na nga ang pagsisimula ng paglilitis ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang online press conference ng Kamara ngayong araw, binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, na malaking development ang bagong kautusan ni Senate President Francis Escudero na bumubuo ng administrative support sa Senado bilang isang impeachment court. Sabi ni Bongalon, alinsunod sa batas, kailangan naman talagang masimula na agad ang paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't isa itong senyales na maaari nang umarangkada ang impeachment trial sa lalong madaling panahon. Kapag anya nasimulan ang trial ngayong Marso, kumpiyansa si Bongalon na mayatatapos din yan sa loob ng 19th Congress. Sa panig ng House Prosecution Panel, tuloy-tuloy anya ang kanilang paghahanda para sa paglilitis. Sa ngayon, 90 to 95% na anya silang nakahanda pagdating sa mga testigo at ebidensyang ihaharap nila sa impeachment trial. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Bongalon. Probably they have realized the urgency as well as the responsibility as enshrined in the Constitution that as the Senate, who is the sole judge for the impeachment case filed against an impeachable officer. So with that development, I believe that there will be a possibility, a big possibility that trial will commence the soonest possible. You know, wag niyong isipin na atat-atat kami na magkaroon ng trial. We're just duty-bound under the Constitution na simulan ito pong trial. Hindi kami yung nagsasabi na dapat simulan, yung konstitusyon. Angelique, bukod dyan ay nanawagan na rin sa Kamara si Congressman Jill Bongalon na imbestigahan na rin mag-conduct ng parallel investigation patungkol dito sa issue ng umano'y ghosting sa DepEd Senior High School Voucher Program. Iniuugnay ng mambabatas itong isyong ito sa pamilya Duterte at kabilang na rin si Vice President Sara Duterte na nagsilbi rin bilang DepEd Secretary nung mga nakalipas na taon. Pero ang iginigit niya ay hindi naman, walang kaugnayan itong issue sa impeachment dahil naipasa na nila yung articles of impeachment na bahagi ng kanilang complaint dito nga sa Senado. Angelique? Okay, so Mela, sinabi ni Senate President Chis Escudero na wala siyang interes na maging vice-presidente kung ma-impeach man o mapatunayang guilty si Vice President Sara Duterte tatanggalin sa pwesto. Hinamon din niya ang ilang mga kongresista na dapat kahit sila ay maging ganito rin sa ngalan ng delikadesa. Meron bang pahayag dyan ang House Prosecution Panel? Angelique, sabi ni Congressman Bongalon ay hindi pa nila ito natatalakay itong mga issue kung sino yung papalit na maging vice-presidente sakaling ang mapatalsik nga si Vice President Sara Duterte. At sabi nga niya, we'll cross the bridge when we get there. No? Kasi hindi naman yun yung issue ngayon. Pero particularly natanong nga rin ng media si Congressman Bongalon kung siya ba, for example, ay sumusuporta nga siya dito sa impeachment, kung siya ba ay naghahangat din na maging vice-presidente. At sabi niya, for one, hindi naman siya qualified kasi dapat 40 years old yung isa sa mga requirement at siya ay mas bata pa, no, Angelique? Pero ang binabanggit nga ni Bongalon ay nasa prerogative ng presidente kung sino yung pipiliin niya na maging susunod na vice-presidente at yan ay dadaan din sa Kongreso. Pero, Angelique, ang binibigyan din nga ng ating mga mambabatas, particular ng House Prosecution Panel, medyo malayo na yung topic ngayon kasi ang issue ngayon ay yung mga natukoy nilang paglabag sa batas na kailangang malitis ngayon at mapatunayan nga kung ito nga ay totoo o hindi sa ngalan na rin ng pananaig ng hustisya. Angelique? Alright, maraming salamat, Mela Lesmoras.